Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mang Lester. Taong 2007, San Fernando, La Union. Nang mga panahong ito, simple lang ang buhay nila sa lumang bahay na gawa sa kahoy at yero. Malapit lang ito sa kalsadang paakyat ng barangay, kung kaya ligtas at payapa ang pamumuhay nila dahil malapit sa barangay hall. Kasama niya noon sa iisang bubong ang dalawang anak niyang lalaki na sina Luis at Leo. Kahit na magkapatid ay magkaiba talaga ang asal ng dalawa. Tahimik kasi ang bunsong anak na si Luis at napakagalang nito. Lagi siyang nakikitang tumutulong sa mga kapitbahay at hindi ito kailanman na sumasagot sa amang si Lester. Samantalang si Leo na panganay ay palasagot na, mapagmataas pa at halos araw-araw gustong makipag-away. Bagamat nakapagtapos ng pag-aaral si Leo, hindi niya nagagamit sa tama ang kaalaman dahil mas nauuna ang yabang niya. Bata pa lang ay labis niya nang ikinahihiya ang amang walang pinag-aralan. Ni ang respetohin ay hirap na hirap siya kahit walang ibang ginagawa ang ama kundi ang maging mabuti sa kanila ng kanyang kapatid. Kapag nagkakamali si Tatay Lester, ay madalas siyang pagsalitaan ni Leo na para bang hindi ito ang nagpalaki sa kanya. Ano to? Sabi ko na nga ba mali na naman ang nabili niyo, Itay. Paulit-ulit ko nang sinabi kanina, basahin niyo yung pangalan sa may pakete. Nako pasensya ka na Leo anak. Ang dami kasing bumibili kanina, kaya sinabi ko na lang sa tindera. Akala ko tama ang binigay. Hindi ko rin naman kasi alam na… Ay nako, ayan na naman tayo. Akala ko. Itay, hindi lang talaga kayo marunong magbasa. Nagdadahilan ka pa. Minsan na nga lang kayong utusan, mali-mali pa. Anak, pasensya na talaga. Ang dami kasing tao sa tindahan. Sabi ko lang sa tindera yung pangalan. Yun na nga ang problema, Itay. Sabi ko basahin. Hindi yung sabi-sabi lang. Kaya nga nilagyan ko ng papelo. Di mo pa rin nabasa? Alam kong mali. Hindi ko naman sinasadya. Nagmamadali yung pila kaya tinanong ko na lang anak. Yun nga Itay, hindi mo sinasadya. Pero pang ilang beses na ba ito? Lagi ka na lang may palusot. Ang simple-simple ng utos ko. Leo anak, matanda na ang mga mata ko. Minsan malabo. Mata? O hindi ka talaga marunong magbasa? Huwag na tayong maglokohan Itay. Tanggapin mo na. Huwag ka namang ganyan anak. Hindi ko pinili yun. Bata pa ako. Wala kaming pera para sa eskwela. Kaya hindi ko na nagawang pumasok pa. Oo, alam kong lahat. Kwento mo yan Walang pera, walang eskwela. Pero ano, tayo tuloy ang nagdudusa. Sinusubukan ko naman maging mabuting ama. Kahit wala akong pinag-aralan, pinagtapos kita. Mabuting ama? Itay, paano ka magiging mabuti kung simpleng utos ko hindi mo magawa ng tama? Natural, responsibilidad mo ang pag-aralin ako. Kuya, ano ba yan? Ayam ka na naman Tigilan mo nga si Papa. Huwag kang makisawsaw dito, Luis. Hindi ikaw ang kausap ko. Naririnig ko na halos sinisigawan mo na si Papa. Abot na sa kwarto ko. Para saan? Dahil lang sa mali ang nabili. Oo, kasi paulit-ulit na lang. Nakakapagod na. Ang nakakapagod yung ugali mo Kuya Leo. Hindi mo ba nakikita? Si Tatay halos sumuko na. Kakaintindi sa'yo. Luis, tama na iyo. Huwag niyo nang palakihin ito. Hindi po Itay. Dapat marinig niya ito. Kuya, hindi ka hari dito. Hindi lingkod si Tatay para padalitan mo ng ganyan. Ba't ako pa ngayon talaga ang masama? Si Tatay ang mali. Ako ang gagawin mong mali. Ganun ba? Oo Kuya. Kasi hindi kasalanan ni Tatay na hindi siya nakapag-aral. Kahit kailan hindi na ginusto yun. Paano naman ako? Ako ang sumasalo ng hiya niya sa labas. Tuwing may biruan,
Laging nauungkat na mangmangan tatay ko. Ang sabihin mo, kinahihiya mo lang si Papa kaya ka nahihiya. Siya ang nagpalaki sa atin. Siya ang kumayod habang ikaw. Kahit may diploma ka, puro yabang naman ang ginagamit mo. Wag mo akong sagarin, Luis. Sobra ka na talaga. Ako na lang ang bibili. Ako na lang ang lagi mong uutusan para wala ka ng masigawan. Bahala ka. Kung gusto mong maging alipin dito, ikaw na. Hindi ako alipin, kuya. Parehas tayong anak ni Papa. Sana maalala mo yon. Tama na mga anak. Huwag na tayong mag-away. Kung ako ang dahilan. Hindi po ikaw ang dahilan, Itay. Oo, siya talaga. Tumigil ka na, kuya. Nakakasakit ka na. Hindi niyo ako naiintindihan. Ako na lang lagi ang mali sa bahay na ito. Hindi mali ang pagiging tao, Kuya Leo. Pero yung pagtrato mo kay tatay, doon ka nagkakamali. Ang gagaling niyo talaga, ano? Pinagtutulungan niyo na naman ako. Ayoko na. Bahala kayo dyan. Padabog na umalis si Leo at dumiretso sa mesa. Hindi pa man nakaupo si Tatay Lester, ay ramdam na niya ang bigat ng hangin. Kita niya ang isang segundo pa lang ang lumipas nang ihagis ni Leo ang maling na bili sa ibabaw ng mesa. Malakas ito na para bang nang iinsulto talaga. Tumila po ng supot at nagkalat ang laman sa sahig nilang gawa sa kahoy. Nasapo na lamang ni Tatay Lester ang noo niya at minasahe ito ng marahan. Isa yun sa paraan niya sa pagpapakalma ng sarili. Magkaganon pa man ay hindi na niya nakontrol ang pagpatak ng luha na kanina niya pa pinipigilan. Hindi siya naiiyak dahil sa maling nabili niya at hindi din dahil napagalitan siya, kundi dahil iyon sa paulit-ulit na pangmamaliit ng sarili niyang anak na para bang wala siyang kwenta bilang ama. Pero kahit tinutusok na ng sakit ang dibdib niya, ay hindi niya magawang lumaban. Hindi niya magawang sumigaw, sumagot o ibalik kay Leo ang sakit na pinaparamdam nito sa kanya. Sa kadahilan ng may pangako siyang mas matibay na pinanghahawakan kaysa sa galit. Ang pangako niya sa yumaong asawa na aalagaan at mamahalin niya ang mga bata kahit mahirap at hindi niya sasaktan ng mga ito. Kaya naman kahit nababasag na siya sa loob ay tinitiis niya dahil alam niyang dapat. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon ay laking pasasalamat niya kay Luis dahil lagi itong handang ipagtanggol siya. Itay, Wala ito, anak. Huwag mo na lang pansinin. Itay, nakita ko po lahat. Ako dapat ang magpasensya, anak. Malaki na ang kuya mo. Siguro masyado lang mabigat ang kung anumang dinadala niya ngayon. Pero tay, hindi po tama yun. Kahit sino mapapagod sa ganyan. Anak ko pa rin siya, Luis. Kahit ilang beses niya akong sigawan, ako pa rin ang tatay niya. At pinangako ko sa nanay niyo, hindi ko kayo sasaktan kahit kailan. Pero ikaw po ang nasasaktan. Oo, anak, nasasaktan ako. Sobra. Pero hindi ko pwedeng sukuan ang kahit sino sa inyong dalawa, lalo na ang kuya mo. Sa paglipas pa ng mga araw, ay mas naging mainitin ang ulo ni Leo at lumalabo na ang respeto niya sa kahit sino. Umaabot na sa kapitbahay ang gulo at madalas siyang makipagsagutan sa kalsada. Maging si Luis ay madalas nitong pagalitan kahit sa malit na bagay. Matagal na tiniis ni Tatay Lester ang lahat bilang isang ama na umaasang magbabago rin ang anak. Pero habang tumatagal, ay mas lumalalim ang sugat na dulot ng mga pangungutya at sigaw ni Leo. Hanggang sa isang araw, mas naging malala pa ang pagiging walang modo nito. Hapon nun at tahimik lang si Tatay Lester sa harap ng bahay na nagkakarga ng tubig habang kausap ni Mang Tibor na napadaan para mga musta. Halata sa mukha ng matanda ang pagod, pero pilit pa rin nakangiti dahil bihira niyang makausap ang kumparing albularyo. Sa kabilang baryo pa kasi ito nakatira at alam niyang abala sa buhay, kaya hindi sila madalas nagkakausap.
Alam mo, Tibor, minsan iniisip ko, baka ako rin ang may pagkukulang kung bakit ganito na si Leo. Simula kasi nang mamatay si Gracia, lumayo na ang loob niya sa akin. Ibang tao na rin kung ituring niya ako. Lester, hindi mo kasalanan ang pag-uugali ng binata mo. Ginawa mo na ang lahat, kumpare. Kung meron man may pagkukulang dito, yung mismong anak mo na. Kulang na kulang siya sa respeto. Minsan nga, naiisip ko baka nahihiya siya sa akin. Dahil wala akong pinag-aralan, Tibor. Hindi ako marunong magbasa. Simpleng pagsusulat lang ng pangalan ko ang alam ko. Tsaka pagmamartilyo lang ang alam kong trabaho. Baka ginagawang dahilan yun ng bata para tratuhin akong walang kwenta. Ano ka ba, Lester? Trabaho ay trabaho. Tao ka at hindi grado sa papel ang basehan ng pagiging mabuting tao. Tsaka kilala kita. Hindi ka tamad. Hindi ka irresponsable. Kung nahihiya siya, problema niya na yon. Hindi sa'yo. Hindi ka dapat binabastos ng ganyan. Pero anak ko pa rin siya, Tibor. Gusto ko pa rin siyang intindihin. Sana lang kahit minsan, makita niya kung gaano ko pinagsisiksikan yung sarili ko para hindi siya magutom. Kumpare, minsan kailangan mo ring piliin ang sarili mo. Kahit anak pa yan, kapag sobra na, sobra na. Hindi pwedeng sa'yo lang lagi yung sipa at insulto. Tao ka rin. Ang mahalaga na gampanan mo ang pagiging mabuting ama at napagtapos mo siya ng pag-aaral. Oo nga, pero bawat oras na galit siya sa akin, parang sinasakal ako. Hindi ko alam kung kailan sasabog o kung ako na mismo ang bibigay. Habang nag-uusap ang dalawa, ay hindi nila alam na may paparating ng bagyo na hindi ulan ng dala kundi si Leo. Lasing na lasing ito at kasama ang 3 barkada na halos hindi na makalakad ng diretso. Maaga pa ang araw pero lutang na ang mga itsura nila sa tama ng alak. Pagdating ni Leo ay bigla nitong sinipa ang mga lagay ng tubig sa gilid ng poso. Nagkalat ang mga timba at tabo, sabay sigaw ng binata. Tanda, ano na naman yan? Nagpapakahirap ka na naman sa walang kwentang tubig na yan. Leo, anak, mag-iingat ka naman sa… Sabi ko sa'yo, diba? Kung hindi ka tanga, hindi tayo naghihirap. Bakit hindi ka kasi umayos? Aanin ko yung diploma kung wala namang kwenta ang tatay ko. Leo, tama na yan. Nadadala ka na ng alak, iho. Tumahimik ka, Mang Tibor. Di naman ikaw ang tatay ko, ah. Leo, anak. Umuwi ka na muna, halika sa loob. Ayusin natin ito sa loob. Huwag dito sa labas, maraming nakatingin. Wala akong pake. Nahihiya ka. Ngayon pa na matanda ka na. Noon ka pa sana nahiya. Sana, ikaw na lang ang nawala, hindi si nanay. Kasi yun, gagawin nun lahat-lahat para sa akin. Ikaw, si Luis lang lagi ang magaling para sa'yo. Anak, tama na. Huwag mong idamay si Luis. Pati mga kapitbahay natin nagtitinginan na. Wala ka talagang kwenta, Itay. Kailan ka pa natutong maging ama? Alam mo, lumayas ka na lang sa bahay na ito. Are, grabe ka naman. Tatay mo yan. Hindi, tol. Hindi. Tatanggapin ko pang wala akong tatay. Doon ay biglang dumiretso si Leo at walang pasabing sinuntok ang sariling ama. Napatras si Tatay Lester at napahawak sa kanyang pisngi. Hindi ito agad nakaimik dahil sa bigat ng suntok at sa sakit ng sinabi ng anak niya. Agad namang sumugod si Mang Tibor para awatin si Leo. Sinubukan siyang hawakan ni Mang Tibor pero itinulak siya ni Leo ng malakas, sabay mura at sigaw. Pati ang 3 barkada niya ay napatras na halatang nahihiya na rin sa gulo.
Leo, tama na yan. Ano bang nagawa sa'yo ng tatay mo para bastusin mo ng ganyan? Huwag kang pakialamerong matandang Tibor ka. Di ikaw ang kausap ko. Huwag mo akong dadamputin na parang aso. Hindi kita kaano-ano para makialam ka dito. Hoy, Leo. Tama na. Mayos ka muna, sobra na to. Dahil sa pang-aawat ng mga barkada niya, unti-unti ring umatras si Leo. Nawala ang kahambugan sa galaw niya at bigla na lang pumasok sa bahay na parang wala lang pakialam sa iniwang gulo. Nang tuluyang kumalma ang paligid ay nagsimula ng magsiuwian ang mga osesero at nagpaalam na rin ang tatlong kasama ni Leo. Nahihiyang naglakad ang mga ito. Nanatili naman si Tatay Lester na nakaupo sa bangko, hawak ang pisngi at hindi makapagsalita. Parang lumubog ang mundo sa bigat ng lahat. Nilapitan naman siya ni Mang Tibor at maingat na umupo sa tabi niya. Paring Lester, tara na muna sa bahay. Doon ka magpalamig. Baka lalong magkainit ang pag nandito ka. Hindi ko na alam, Tibor. Hindi ko nakilala ang anak ko. Halika na muna. Di ka dapat mag-isa dito dahil wala pa si Luis para umawat dyan sa anak mong walang modo. Tara na. Maingat naman siyang inalalayan ni Mang Tibor papunta sa bahay nito na nasa kabilang baryo. Habang ang hapon ay unti-unting lumalamig at tila pati hangin ay nakiramay. Sa loob ng bahay ni Mang Tibor ay tahimik na umupo si Tatay Lester. Hawak pa rin ang pisngi pero mas masakit pa rin ang dinadala niya sa kanyang dibdib. Sa gabing iyon ay doon na muna siya nagpahinga at doon magsisimula ang mga desisyong magpapabago sa buhay nilang lahat. Sumandal si Mang Tibor sa haligi at matagal na pinagmasdan ng kumpare na tila pinagsakluban ng langit at lupa. Kita niya ang panginginig ng kamay nito hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng bigla ang pagkawasak ng loob. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Paring Lester, kahit kailan hindi ito nararapat sa'yo. Tibor, anak ko siya. Pero bakit parang kaaway na ang tingin niya sa akin? Hindi na anak ang ugali niya ngayon, Lester. Demonyo ang lumalabas sa bibig niya. At kahit anong gawin mo, hindi ka niya pinakikinggan. Puro sumbat, puro galit at puro paninisi na lamang. Hindi ko na alam kung paano ko pa siya kakayanin. Araw-araw iniintindi ko. Araw-araw nilulunok ko. Pero ngayon, pati mga kapitbahay, pati kayo nadadamay na. Lester, tapos na to. Hindi mo na yan dapat tinitiis mag-isa. At hindi mo kailangang hintayin pa na may masama pa mangyari. Baka sa susunod, hindi pisikal na sakit ang makuha mo. Baka buhay mo na ang mawala. Ano bang dapat kong gawin, Tibor? Papatayin ko ba yung bata? Iiwan ko ba? Dapat ba akong lumaya sa sariling bahay ko? Hindi mo siya iiwan at hindi mo rin siya papatayin. Pero pwede mo siyang turuan ng leksyon. Pero paano? Ayaw nga niya sa akin makinig. Sa puntong iyon ay tuluyan nagbago ang tingin ni Mang Tibor. Umabot na siya sa antas na hindi pangkaraniwang payo ang ibinigay niya. Hindi ang simpleng magpahinga ka muna o pag-usapan niyo pagkalmado na, kundi isang malalim at mabigat na alok mula sa isang taong may alam na hindi pangkaraniwan. Lester, kaya ko siyang turuan pero hindi sa paraan na gusto mong marinig. Hindi ako magsisinungaling sa iyo. Kapag ginawa natin ito, baka mag-iba ang takbo ng buhay niyang bata ng tuluyan. Ito na lang ang nakikita kong paraan para magtanda at magbago yung anak mo. Anong ibig mong sabihin? May alam akong paraan kung papayag kang ipabarang ang anak mo. Barang? Ipapabarang ko ang anak ko. Hindi ito isang barang para pumatay, kundi para magbalik ng isip at magpakita ng aral. Isang uri para mapigil ng kamay ng isang taong sobra ang pagkaligaw. Pero hindi ito magaan at hindi natin pwedeng bawiin kapag sinimulan.
Tibor, anong klase ng paraan yan? Bakit sa ganyan pa? Ito ang klase ng paraang sigurado akong babago sa anak mo. Gusto lang kitang tulungan. Pero baka tama ka. Baka oras na para disiplinahin ko siya. Kaya nga nandito ako. Sabihin mo lang. Magsalita ka kung kailangan mo. Ayoko sanang humantong dito. Pero baka ito na lang ang natitira. Baka ito na lang din ang paraan para matauhan siya. Para tumino. Para hindi na niya masaktan si Luis. Para hindi niya ako tuluyang itulak sa hukay habang buhay pa ako. Habang lumalalim na ang gabi at halos wala ng ilaw sa buong baryo maliban sa iilang bumbilya na kumikislap sa malalayong bahay. Tahimik na ang paligid pero mabigat ang hangin na parang may nakaabang na masama. Sa loob ng bahay ni Mang Tibor ay nakahanda na ang lamesang kahoy na puno ng mga gamit na hindi dapat makita ng ordinaryong tao. May bote ng langis na kulay itim, may panyo na kulay pula, may lumang kahon ng pospro at may garapong parang may gumagalaw na anino sa loob. Nakatayo si Tatay Lester sa gilid ng mesa. Pawis na pawis siya kahit malamig ang gabi. Halata ang kaba sa boses niya at nanginginig ang mga kamay. Hindi niya alam kung takot ba ang nararamdaman niya o konsensya na pilit tumihil sa kanya. Pero ang mukha ng anak niyang nanununtok ang paulit-ulit niyang nakikita. Sa kabilang dulo naman ay si Mang Tibor. Nakayuko at tahimik na para bang nagdadasal pero hindi pang simbahan ang dasal na yon. Tibor, sigurado ka bang hindi siya mapapahamak? Ang gusto ko lang ay matauhan siya. Ayoko siyang mawala. Anak ko pa rin siya. Huwag kang mag-alala, Lester. Hindi ko hahayaang umabot sa hindi maayos. Barang na pampagising lang ang gagamitin ko. Hindi nakamamatay, pero titigil siyang manghamak. Titino siya dahil mapipilitan siyang huminto. Yan ang pangako ko. Kung ganon, sige gawin mo na. Bago pa niya ako tuluyang kamuhian. Bago pa niya saktan si Luis. Hindi ko kayang makita na magiging ganito ang buhay ng mga anak ko. Huling tanong, Lester. Pag sinimulan ko na to, hindi mo na pwedeng bawiin. Walang atrasan at kahit gusto mo pang hilain sa kalagitnaan, hindi ko na yun mapipigilan. Sigurado ka ba? Oo, Tibor. Para sa kanya at para sa amin. Uminom muna ng malit na tasa ng alak si Mang Tibor. Hindi para sumaya kundi para buksan ang laway sa bibig niya dahil kailangan niya ang bawat salita at hininga. Matapos iyon ay kinuha niya ang panyo na pula at inilatag sa mesa. Sumunod ang maliit na kahoy na kahon at dahan-dahan niya itong binuksan at doon ay lumabas ang amoy na parang pinaghalong lupa at dugo. Kinilabutan si Tatay Lester. Tapos ay binuhusan ni Mang Tibor ng itim na langis ang panyo at saka marahang ipinahid ang buhok sa gitna. Pagkatapos ay dinampot ang garapon. Halos mabasag ang hangin ng bumukas ito. Parang may sumirit na lamig mula sa loob na parabang may espiritong pinakawalan. Hinawakan ni Mang Tibor ang garapon sa harap ng mukha niya at nagsimulang bumulong na parang may kausap sa ilalim ng lupa. Habang ginagawa ito ay unti-unting umuuga ang lampara sa kisame kahit walang hangin. Gumalaw ang mga anino sa dingding. Sumisikip ang dibdib ni Tatay Lester na para siyang may gustong takbuhan pero hindi niya magawa. Ilang sandali pa ay inilagay ni Mang Tibor ang garapon sa gitna ng panyo at sa kanya ibinuka ang bibig na parang may hiningang hindi nakikita. Sa ngalan na nagbabantay sa pagitan ng liwanag at dilim. Sa ngalan ng mga aninong kumakapit sa dugo at pangalan. Humayo ka. Biglang namatay ang ilaw ng lampara at nagsindi ulit. Napaigtad si Tatay Lester at napahawak sa dibdib dahil sa gulat. Si Mang Tibor naman ay tumayo ng maayos at inayos ang lalagyan hudyat na tapos na ang pagritual niya. Tibor, tapos na ba? Oo, Lester. Simula bukas mararamdaman na niya. Hindi siya mapapahamak pero hindi siya makakatulog ng tahimik. Hindi niya makakalimutan ang ginawa niya sa'yo hanggang sa kainin siya ng konsensya niya.
Salamat. Hindi ko alam kung tama ba ito pero sana gumising na siya. Huwag kang mag-alala, Lester. Gagawa ng paraan ng kapalaran. Basta handa ka sa susunod na mangyayari. Dahil minsan hindi agad tumitino ang taong matigas ang ulo. Minsan dinadaan muna sila sa hapdi bago sa aral. Unang gabi pa lang ay may kakaiba nang nangyari kay Leo. Nakaupo siya sa higaan habang nakabukas ang ilaw sa kwarto. Pero para bang may kumakapit sa balat niya. Ramdam niya ang hapdi na parang pinupunit ang laman sa tagiliran. Hindi niya maipaliwanag ang sakit. At tila ba bigla na lang siyang naghahabol ng hininga na animoy ilang milya ang tinakbo niya. Humigpit ang dibdib niya at napayuko siya habang nanginginig. Ramdam niyang may gumagapang sa ilalim ng balat niya at pilit na naglalakad papunta sa dibdib. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o sisigaw. Bumibigat din ang ulo niya na parang dinadaganan ng sako-sakong bigas. Ang tiyan niya sumasakit sa bandang ibaba pero hindi yung tipong kabag kundi parang may kumakalas na peraso ng laman sa loob. Umahapdi na may kasamang pamimintig. Nang gabing iyon ay nakatulugan na lang niya ang nararamdamang sakit sa buong katawan. Pero sa bawat paglipas ng araw ay unti-unting sumisipa ang kirot at sakit na hindi niya malaman kung ano ang dahilan. Hindi na siya nakakahiga ng maayos dahil sa biglaang kumikirot ang sikmura niya na parang tinitistis mula sa loob. Dahil sa sakit ay napapalood na siya sa sahig. Hawak-hawak ang tagiliran at walang lumalabas na kahit anong tunog dahil kinakain ng kirot ang boses niya. Gusto niyang tawagin ang nakababatang kapatid na nasa kabilang silid lang at humingi ng tulong rito. Pero hindi niya magawa-gawa. Hinang-hina na ang katawan niya dahil sa kirot at habang humihinga siya ay may naramdaman siyang munting paggalaw sa ilalim ng balat niya sa bandang tadyang. Pagtingin niya sa balat niya ay nakita niya ang malinaw na may gumagalaw roon. Ilang segundo pa ay nanigas iyon at bumukol na animoy may insektong gustong kumuwala sa loob. Ramdam na ramdam niya ang pag-aararo ng kirot at sa sobrang sakit, napahiga siya sa may sahig. Hindi niya alam kung ilang minuto niyang tiniis iyon. Pero nang tumigil, nanginginig na siya sa takot. Isang hapon naman noon, hindi na siya makabangon ng diretso. Namamagana ang mga daliri niya at nanlalamig ang mga paa. Ang mukha niya ay parang lumubog na dahil sa pangingitim sa ilalim ng mata. At ang nooy masakit niya lang na tagiliran. Ngayon ay nagbabakbak at nagnanana. Itay, pakiusap. Makinig po kay sa akin. Leo anak, anong nangyayari sa'yo? Bakit ganito ka na? Tay, hindi ko alam. Basta masakit po. Parang may kumakagat sa loob ko. Anak, huminga ka muna. Dahan-dahan lang. Naiintindihan ko na nahihirapan ka. Tay, patawad po sa lahat. Sa lahat-lahat ng nagawa ko. Sa inis ko. Sa galit ko. Sa mga sinabi ko po sa'yo. Lahat po ng mali ko, sana mapatawad mo pa po ako. Baka huli na ho lahat bago pa ako makahingi ng tawad sa'yo. Leo anak, matagal na kitang iniintindi. Hindi ko pinabayaan ang damdamin mo. Naiintindihan ko na nahihiya ka sa akin sa kung sino ako. Opo, itay. Natatakot ako. Natatakot ako na baka hindi ko na kayang itama. Napahagulgol si Leo habang yakap-yakap ang braso ng ama na para bang bata. Sa unang pagkakataon ay nagpakumbaba siya. Hindi dahil sa sakit lang, kundi dahil nakita niya sa mukha ng ama ang pagod, ang mga luhang pinipigil at ang pagmamahal na hindi niya kailanman binigyan ng halaga. Mula ng araw na iyon ay nagbago ang takbo ng lahat. Hindi na muling tumaas ang boses ni Leo sa kanyang ama. Hindi na din siya umiinom sa labas kasama ang barkada na walang pakialam sa kanya. Araw-araw ay siya na rin ang nagbabangong kay Tatay Lester. Siya na ang nag-iigib. Siya na ang gumagawa ng mga bagay na dati ikinahihiya niya. At habang unti-unting lumalambot ang loob niya, ay unti-unti ring humina ang kirot sa tagiliran. Naglaho ang pagsusugat at nawala ang pamamanhid. Humupa na din ang pangingitim.
Hanggang isang umaga, nagising siyang magaan na ang pakiramdam na para bang may kumalas na sumpang matagal nang nakakapit sa laman niya. Hindi man sinabi ng diretsahan ni Mang Tibor, alam ni Tatay Lester ang totoo na ang barang na ibinigay nito ay hindi para pumatay, kundi para magturo ng leksyon sa anak niyang minsan ay nawalan ng modo. Dahil sa pagbabago ng puso ni Leo ay kusaring kumawala ang barang sa katawan niya. Mula noon ay mas naging maayos na ang buhay nilang mag-ama. Hindi man perpekto at hindi agad gumaling ang lahat, pero sa bawat araw na dumaraan ay ramdam nilang pareho na unti-unting bumabalik ang pagkakaayos nila bilang pamilya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Punta na po tayo sa pangalawang istorya. Mapagpalang araw po, mga kalakbay. Itago na lang po ninyo ang ngalan ni Sender bilang si Rico. Nakatira kasalukuyan sa Mindanao. 67 taong gulang ngayon. Ibinabahagi niya ang makabuluhan at makababalaghan na karanasan niya noong panahong nagtungo siya sa kabundukan kasama ang kanyang mga kaibigan. Isa sa probinsyang hinding-hindi niya makakalimutan ang Maguindanao, kung saan di umano ay nakaengkwentro sila ng isang aswang. Presko pa rin sa mga alaala ni Rico ang mga nakaraan. Bagamat isang hudyat para sa kanya ang minsang karanasan na iyon upang maging maingat sa bawat niyang galaw. Nilamon siya ng katatakutan sa pool ng makaengkwentro nila ang aswang sa kagubatan. Hindi siya nilubayan ng kanyang imahinasyon tuwing papatak ang hating gabi. Ginagambala siya ng kanyang paulit-ulit na masamang pangitain tungkol sa mga nakaraang mga kaganapan. Kung paano kumitil ng buhay ang aswang. Noong 1982, 23 anyos siya nang pasukin nila ang isang liblib na baryo at ang makulimlim nitong nakatagong kagubatan. Probinsya ng Maguindanao. Hilig nilang magkakaibigan ng pagdayo sa mga lugar na hindi gaanong kilala kahit alam nilang minsan na itong pinangyarihan ng mga pagpatay na magpahanggang ngayon ay wala pang sino man ang nakakatagpo sa tunay na may gawa. Gusto nilang makatuklas ng mga lugar na nagtataglay ng kakaibang ningning na itinatago ng mga kagubatan rito sa Pilipinas. Buwan ng Nobyembre, noong nagpasya ang magkakaibigan na sina Rico, Tasio at Baltasar, hindi nila mga tunay na pangalan, nalibutin ang paligid na napuntahan nilang lugar. Dalang kanilang mga kakailanganin na pagpasok sa kagubatan, tulad ng pagkain, tent, flashlight at iba pa. Iniwan at ipinagkatiwala nila sa isang tigabaryo ang kanilang sasakyan at nagpadayon sa paglalakad papasok sa may kadilimang kakahuyan. Abala sila sa paglalakad habang inaaliw ng mga naggagandahang mga puno at makukulay na bulaklak ang kanilang mga mata. Nang makarinig sila ng tila isang pagkaluskos sa kanilang dinaraanan. Saglit sila na napahinto para suriin kung ano ang nilalang na nakalikha ng ingay. Nang biglang lumitaw sa kabilang gawi ang tumatakbong itim na baboy ramo. Nailabas na ni Rico ang kanyang talim ng mga sandaling iyon at naghintay pa ng ilang saglit dahil may isa pang paparating. Doon rin mismo kung saan lumabas ang baboy. Halos masindak silang tatlo nang makita ang matandang lalaki na may hawak na pana. Nakasuot ito ng lumang tapis sa katawan na parang katutubo. Napaatras silang tatlo nang itapat sa kanila ng matanda ang pana. Maya-maya ay pinakawalan ng matanda ang palaso ng pana at dumaplis yun sa mukha ni Rico na nagsanhi ng maliit na sugat. Halos yakapin ng takot sina Tasio at Baltasar nang makita ang kakaibang itim na nilalang sa likod ni Rico na tinamaan ng palaso. Nanginginig pa sa takot si Rico ng mga sandaling iyon habang nakatitig sa hindi maipintang galit ng matanda sa nilalang. Ilang saglit pa ay hinila na siya ng dalawa niyang kaibigan palayo sa kakaibang nilalang at patakbo silang nagtungo sa likod ng matanda. Habang unti-unting tumatayo ang nakakatakot na nilalang na nag-aanyong kalahating hayop at tao. "Hindi dapat kayo nandito.
Sad ng matanda at maliksi siyang inatake ng hindi mapagsinong nilalang. Umalis na kayo! Magmadali kayo! Kung ayaw ninyong maging hapunan ng aswang sa kagubatang ito. Dagdag pa ng matanda habang pinapalaso ang nakakapanghilakbot na nilalang na maliksing kumikilos. Ilang sandali pa ay tinamaan muli ng palaso ang nilalang na tinawag niyang aswang. Tapos ay nagpigurang isang malaking aso mula sa kalahating tao at unggoy kanina. Tumakbo yun papasok sa makulimlim na kakahuyan hanggang maglaho sa kanilang paningin. Maswerte kayo at hindi ninyo narating ang kalayuan ng kagubatan. Tiyak na hindi na kayo makakalabas pa ng buhay sa gubat na ito. Magiging hapunan kayo ng aswang o pagsasaluhan kayo ng mga hayop sa kagubatan. Wika ng matanda. Maraming salamat po, Tatang. Nauutal na pagpapasalamat ni Tasyo. Tinitigan siya ng matanda sa mata. Sabay wika nito ng, isa akong albularyo sa baryong ito at misyong ko ang paslangin ng aswang na iyon. Sabay tingin sa pinaglahuan ng aswang at nagpadayon sa pagsasalita. Pinatay ng aswang na iyon ang pamilya ko. Marami na siyang pinaslang na dayo rito at kayo pa lang ang pinalad na makaligtas sa peligrosong gubat na ito. Mabuti pa at sumama na kayo sa akin. Ihatid ko kayo sa kapuluan. Dagdag na wika ng matanda at nanguna ito sa paglalakad. Pero hindi pa sila nakakalayo. Iba't ibang nakakatakot na mga pandinig ang kanilang naririnig sa kahabaan ng daan. Pinayuhan pa sila ng matanda na huwag lilingon sakaling may tatawag sa kanilang mga pangalan. Dahil ang lugar raw na pinasok nila ay pinamamahayan ng mapaglarong mga nilalang tulad ng elemento at mga ligaw na mga kaluluwa na maaari silang iligaw anumang oras sa gubat. Nagpadayon sila sa pagtahak palabas ng madilim na gubat hanggang maabutan sila ng takip silim sa pagbaybay sa kadiliman at panandali ang huminto sa isang lugar para magpahinga. Ani pa sa kanila ng matandang albularyo. Dumito na muna kayo. Ligtas tayo sa lugar na ito. Ipagpabukas na lang natin ang pagpadayon sa pagluwas sa kagubatan. Dahil mas mapanganib doon sa talahiban. Natatakot man ang magkakaibigan sa hinintuan nilang lugar ay hindi na nila tinutulan pa ang matanda. Dahil ito lang naman ang makakatulong sa kanila para makabalik sa baryo at makatakas sa maitim na usok ng kagubatang pinasok nila. Ngunit habang nilalamon ng kadiliman ng kapaligiran ay lumalamig ang simoy ng hangin. Hindi nila maiwasan ang magambala sa mga kakaibang tunog mula sa kawalan. Nababahala silang tatlo sa mga sandaling makarinig sila ng mga pagtawag. Maya-maya pa ay tumayo si Tasyo at naglakad patungo sa isang malaking puno. Katakataka ang ikinikilos nito at may kung sinong kinakausap doon sa dilim. Tasyo, ano ba? Sino bang kausap mo dyan? Ani ni Baltasar subalit hindi siya nito narinig. Halos tumab si Baltasar nang biglang magwala si Tasyo. Nagsisisigaw ito na tila may nakikitang hindi nakikita ni Baltasar mula sa dilim na dapat rin itong katakutan. Takot na takot ang reaksyon ni Tasyo habang nakatingin sa malaking puno. Nanginginig rin siya sa sindak at may kung anong bagay ang nag-uudyok sa kanya para sakalin ng kanyang sarili. Halos maghabol sa paghinga si Tasyo habang nagpapapadyak ang mga paa sa damuhan. Agad naman siyang hinila ni Baltasar at dinala sa harapan ni Rico. Napawang dinapuan din ng matinding panlalamig nang makita ang kaibigang nahihirapan sa paghinga. Maya-maya pa ay nawalan ng malay si Tasyo nang may kung anong malapot na langis na isinaboy ang matandang lalaki. Wika pa nito, kung magpapadaig kayo sa takot ay tatalunin kayo ng kaba. Asahan ninyong sasakupin ng mga masasamang elemento ang katawan ninyo. Itatawid nila ang kaluluwa ninyo sa nakakatakot na lugar habang pinapatay ninyo ang sarili ninyo sa kasalukuyan. Nakakatakot na paliwanag ng albularyo at nagsaboy pa ng langis kay Tasyo. Hindi naman nagtagal ay bumagsak na rin si Baltasar sa damuhan at nagling hinawakan ng albularyo sa magkabilang kamay.
Piniga ng kababalaghan at ng matinding pag-aalala si Rico. Hanggang sa nakita nilang binalot ng dilim ang mata ni Baltasar. Ngumiti pa ito ng nakakaloko habang nagpupumiglas sa matandang albularyo. Bigla namang humalakak ng nakakatakot si Baltasar. Kasunod ang paghagis niya sa albularyo ng ilang hakbangan layo sa kinahihigaan ni Baltasar. Diretsyong tumawid ng tuwid si Baltasar nang hindi man lang bumabaloktot ang magkabilang tuhod. Nakakatakot rin ang aura na mayroon siya. Kasunod ang pananalangin ng albularyo sa harap niya na mistulang pagkabingi ni Baltasar sa kanyang kinatatayuan. Tumahimik ka, tanda. Tama na yung ginagawa mo. Mula naman sa bulsa ng matandang albularyo ay inilabas niya ang manikang yari sa sinulid. Inilapag niya iyon sa lupa at pinaligiran ng asin habang nag-oorasyon ng panalangin sa wikang hindi maintindihan ni Rico. Ilang saglit pa ay tumayo sa lupa ang manikang sinulid. Lubayan mo ang katawan ng lalaking ito. Ikaw na dyablo ka, lumayas ka. Sigaw ng matanda, sabay paglipana naman ng mga naglalakihang paniki sa kapaligiran. Nakakagulat ang mahikang ginawa ng albularyo sa manika. Binuhusan niya lang ng lana ang nakatayong manika ay nakadama agad ng pamimilipit sa sakit si Baltasar at hindi nagtagal ay lumabas mula sa kanyang bibig ang itim na usok. Naglalaro pa sa hangin ang usok na iyon na parang gustong lumayo sa albularyo. Subalit nang mailagay ng albularyo ang maliit na bote sa likod ng manika, ay kusang hinigop ng manika ang itim na usok. Hanggang makapasok ang usok sa bote at kasabay ng pagkatumba ng manika ay ang pagbagsak naman ni Baltasar sa damuhan. Iyo, ipainom mo sa kaibigan mo ito. Kunin mo ang maisusukan niyang bato. Magmadali ka bago pa siya pasukan ng ibang ligaw na espiritu dito sa gubat. Wika ng albularyo kay Rico at tagling kinuha ang langis. Nagkukumog naman si Rico na ipainom sa kaibigan ng langis nang bigla siyang dapuan ng matinding takot dahil ngumiti at dumilat si Baltasar ng nakakapangilabot. Nabitawan ni Rico ang langis at saglit na nanlaban sa kaibigan hanggang mapainom na niya ito ng langis. Sa pagkakataon na iyon ay nangisay si Baltasar at nagsisisigaw sa sakit bago maisuka ang itim na bato na kasing laki ng sentimos na barya. Wika pa ng albularyo. Naisilid ang bato sa manika at sunugin. Hindi raw niya maaaring bitawan ng bote kung saan nakakulong ang espiritu ng dyablo dahil mamiminsala itong muli sa ibang pagkatao. Nagmamadali namang hinalukay ni Rico ang kanyang bagahe para hanapin ang dala niyang lighter. At ng mga oras na iyon ay nahihilo na siya at nabibini sa patuloy na mga naririnig niya sa paligid. Sandali siya napahawak sa kanyang ulo bago na ipagpatuloy ang paghanap sa lighter. Nang makita niya na ito, paika-ika na siyang naglakad patungo sa manika. Tapos ay bigla na lamang siyang bumagsak sa harap nito sa kanya nabitiwan ng hawak na lighter. Wika ni Rico, tanaw ko ang mga kaibigan kong nahihirapan na sa paghinga. Gusto ko silang tulungan subalit tila may nakapatong na mabigat sa aking katawan at may kung anong bagay na pumupukpok sa aking ulo hanggang nawalan ako ng malay. Mabuti na lang raw at nagising si Tasio. Siya ang inutusan ng matanda na sigaan ng manika habang walang malay si Rico at Baltasar. Makalipas ang isang oras ay parehong nagising si Baltasar at Rico. Sapo nila ang kanilang masakit na ulo habang si Tasio naman ay inaantok na sa pagbabantay sa paligid. Mga iyo, hindi dapat kayo magpalinlang sa tawag ng mga elemento sa gubat na ito. Maraming mga balbal at dyablo dito na maaaring magpanggap bilang kayo gamit ang walang malay ninyong katawan. Hindi ninyo sila mapipigilan, maliban na lang kung ipagwawalang bahala ninyo sila. Pasado 2:00 ng madaling araw, nang makaramdam ng kakaibang hilakbot ang magkakaibigan. Hindi nila napansin na wala na ang albularyo sa kanilang kinalalagyan na nagbigay naman sa kanila ng matinding pag-aalala. Lalo pa nang biglang lumitaw ang malaking ibon sa himpapawid at bumagsak sa lupa sa kanilang harapan. Unti-unting nagbabago ang anyo ng ibon hanggang tumayo ito na parang isang tao
Makapal at makintab ang balat. May matutulis at matatalas na mga kuko. Tapos ay may mahabang pangil at nakakatakot na huni. Napatakbo sa takot ang magkakaibigan sa kawalan. Nag-uunan sila sa pagtakas sa panganib habang nagsisisigaw ng saklolo. Makalipas naman ng ilang minutong pagtakbo, muli nilang nakita ang albularyo sa hindi kalayuan na may katunggaling aswang. "Tatang, tayo na po, umalis na tayo rito!" Sigaw ni Rico, subalit hindi siya pinansin ng matanda at nagpatuloy sa pakikipaglaban sa aswang. Ilang sandali pa ay inabutan na sila ng taong paniki at sandaling huminto sa kanilang harapan para ibuga ang napakaraming buhay na itim na insekto patungo sa kanila. Walang nagawa ang tatlong magkakaibigan kundi ang kumaripas ng pagtakbo hanggang marating nila ang baryo kung saan sila nagmula kanina. Dagli nilang pinaypay ang nakaparke nilang sasakyan at nagmamadaling sumakay para hindi makapitan ng kung anumang buhay na itim na insekto na patuloy sa pag-atake sa kanila. "Pare, ano ba? Bilisan mo, umalis na tayo rito!" Natatakot na sigaw ni Tasio habang nagpapapadyak ang magkabilang paa sa loob ng sasakyan. Nagkukumog na pinaandar ni Baltasar ang makina ng kotse at dagling humarurot ng pag-alis sa lugar palabas ng eskinita patungo sa pinakasentro ng lubak-lubak na kalsada. Takang-taka sila kung bakit tila wala man lang katao-tao ng mga oras na iyon. Wala man lang nakarinig sa kanilang mga pagsigaw. Matapos ang mahigit kalahating oras na paglalakbay sa lubak-lubak na kalsada, ay narating nila ang isang dalampasigan. Doon ay huminto sila ng mapagtantong nakalayo na sila sa nakakatakot na lugar. Ngunit sa isang iglap lamang, biglang naging kagubatan ng kaninang dalampasigan at muli nilang narinig ang mga ingay at pagtawag sa kanila sa kawalan. Hindi sila makapaniwalang makikita pa nila muli ang matandang albularyo na kasalukuyang duguan. Napatay na nito ang katunggaling aswang kanina. Hawak pa niya ang ulo ng nilalang habang sinisiga ng apoy ang katawan ng kanyang biktima. Nakakatakot na titig naman ang itinapon sa kanila ng albularyo. At nang lumakas na ang apoy, inihagis ng matanda ang pugot na ulo ng aswang sa nasusunog nitong katawan. Tapos ay pinanood na masunog hanggang sa tuluyang maglaho sa kanyang galit na mga mata. Makalipas pa ang ilang saglit, nilapitan na sila ng albularyo at hingal na sumakay sa kanilang kotse. Wika pa nito sa kanila, "Mas maiging magdahan-dahan kayo sa pagmamaneho." Nililigaw sila ng mga mapaglarong nilalang sa kagubatan para mawala sa tamang destinasyong palabas sa gubat. Nagpahinga naman saglit ang albularyo sa may sasakyan, habang ang tatlong magkakaibigan naman ay hindi nakatulog sa sobrang takot. Iniisip nila na baka mamatay sila sa gubat kapag ipinikit nila ang kanilang mga mata. Nagpatuloy pa ang mga sandali. Pinilit ng albularyo ang kumilos ng wasto at may kung anong bagay na kinuha sa kanyang makalumang bagahe na yari sa balat ng isang hayop. Inabutan niya ang magkakaibigan ng mga pangontra sa mga mapaglarong nilalang hanggang maisuot na nila ito sa kanilang mga leeg at makita sa unang pagkakataon ng magkakaibigan sa paligid ang mga hindi matahimik na espiritong nagpapagala-gala sa kadiliman. Nakita rin ang magkakaibigan ng isang liwanag mula sa kanilang daang binabaybay. Sinundan iyon ni Baltasar at doon nakalabas na sila sa gubat. Ngunit naubusan naman sila ng gasolina at huminto ang kanilang sasakyan sa kakahuyan. Salip na makalis ang tatlo sa lugar, ay nanatili pa sila ng ilang araw sa baryo kung saan nakatira ang albularyo. Mahihirapan daw kasi silang makakuha ng gasolina dahil malalayo ang istasyon sa kanilang sakop. Ganun pa man ay nagpapasalamat silang tatlo sa matandang albularyo. Kinilala nila itong mang-apo na kasalukuyang manggagamot ng mga napinsala sa kanilang sakop. Kinagabihan ay nilagdat sa Rico dahil sa mga masasama niyang mga pangitain. Nangangamba raw ang kanyang mga kaibigan tuwing mananaginip ito sa gabi. Kwento niya, nakita ko sila sa baryong ito. Pinatay nila ang mga bata at ilang kababaihan. Pinagpera-peraso ng aswang ang kanilang katawan
at ipinakain sa mababangis na hayop doon sa makulimlim na kakahuyan. Wika ni Rico. At isang lalaki ang may kagagawan ng mga pagpatay. Isang normal na tao sa liwanag at mabangis na nilalang sa pagsapit ng gabi. Nagkaroon ng ideya si Mang Apo para palabasin ang aswang. Natitiyak niya na hindi lang sa kagubatan nakatira ang aswang, kundi nakikisabay rin sa kanilang kabuhayan pang araw-araw sa baryo. Nakatulong ang mga pangitaan ni Rico sa albularyo kung paano niya ito matutunton. Matagal na siguro siyang nalinlang ng aswang dahil nagpapanggap pala itong tao para mga ng mga bata at babaeng makakain kapag nagutom. Mga iyo, bukas na bukas mapapalabas ko na ang aswang na iyon. Dinig nilang tatlong magkakaibigan na sinabi ng albularyo. Hindi naman maipinta ang tuwa sa mga mata ng matanda habang inaayos ang mga gagamitin niya. Inabutan ng magkakaibigan ng mga halamang gamot at intusan silang ilagay sa mga bahay-bahay sa baryo para mapalitaw ang kung sino mang aswang na nagpapanggap na tao. Pumayag naman ang tatlo bilang tulong at pasasalamat nila kay Mang Apo sa pagsagip sa kanilang mga buhay sa kagubatan. Habang natutulog ang mga taga-baryo ni Mang Apo, sinadya na nilang ikalat ang mga halamang gamot at pangontra sa aswang ng palihim sa mga bahay-bahay. Wika pa ni Mang Apo sa kanila, sakaling magpakita ang aswang, huwag nilang kalimutan na sabuyan ito ng asin na may ritual para magkaroon ng marka sa balat ng aswang at madali niya itong makilala. Inabot ng mahigit 3 oras sa pagkakalat ng pangontra ang magkakaibigan hanggang makaramdam sila ng pagod. Nang matapos na nila, dagli na silang bumalik sa bahay ni Mang Apo. Naaabutan pa nila itong nagdarasal sa harap ng kahoy na altar at may kung anong ibinubuhos na langis sa kanyang katawan. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya hindi na nila ginambala pa ang matanda at nagpahinga na para sa magaganap na pagkilala sa nagpapanggap na aswang sa baryo kinabukasan. Hinikayat ni Mang Apo ang mga taga-baryo niya na kumuha ng asin at ilagay sa kanilang mga bulsa. Hindi niya inamin ang pakay niya para hindi matakot ang kanyang mga taga-baryo. Wika pa niya, isang pamahiin ang nakita niya sa panaginip at ang asin ang tatalo sa kamalasan na meron ng isang tao. Napaniwala niya ang lahat ng tao at nagbitbit nga ng asin at isinilit sa kanilang mga bulsa. Napatingin si Mang Apo sa tatlong magkakaibigan nang mapagtanto niyang wala ang aswang sa mga taga-baryo niya. Umaga at tiyak na ganap na tao ang aswang ayon sa pangitain ni Rico. Kinagabihan, kasalukuyang natutulog si Rico habang nagsisisigaw sa masama niyang pangitain. Samantala ay walang malay ang albularyo at ang dalawa nitong kaibigan na sinusundan pala siya ng aswang. Ilang saglit pa, nagising na lang si Rico na sinasakal ng nakakatakot na lalaki. Dinidilaan siya sa muka at nginisihan ng nakakaloko. Hindi nagtagal nakalikha siya ng ingay na pumukaw ng pansin sa mga tao sa labas. "Tulungan ninyo ko!" sigaw ni Rico nang magawa niyang makapagpumiglas sa pagkakasakal. Dagli naman tumakbo si Mang Apo papasok sa kanilang bahay, kasunod sina Baltasar at Tasyo. Tanaw nilang sinasakal ni Rico ang kanyang sarili, subalit wala namang sino man ang naroon sa loob. "Ayos ka lang ba?" agad na tanong ni Tasyo nang makalapit sa kaibigan. Idinuro naman ni Rico si Mang Apo. Siya ang aswang. Nakita ko siya sa panaginip ko. Aswang siya." Nagkatinginan sina Baltasar at Tasyo. Agad naman na lumapit si Mang Apo kay Rico at nagbuga ng abo ng halamang gamot sa ulo nito. Tapos ay kusa ulit itong nakatulog na parang walang nangyari. Muling tumawid sa panaginip si Rico at nagsalita ng tulog. "Pinatay mo siya! Pinatay mo siya!" wika niya. Saksi ang mga taga-baryo sa kanyang pagsigaw. Ayon sa kanyang mga kaibigan, pinapatay ni Rico ang kanyang sarili habang natutulog. Nagsisisigaw ito ng hindi maintindiang salita. Wika pa niya, hindi titigil ang aswang sa pagpatay hanggat hindi nito nababawi ang buhay na kinuha ng tao.
Tapos ay bigla na lamang lumutang si Rico at nangisay sa ere bago bumagsak sa katre. Hindi naman maipinta ang itsura ng mga taong nakarinig sa sinabi ni Rico. Tapos ay nagpatuloy pa hanggang magkaroon na ng laman ang kanyang mga kwento. Naging makabuluhan ang kanyang pagsasalaysay na tumatak sa mga tao sa loob ng bahay ni Mang Apo. Nakapikit na bumangon si Rico at nagbanta matapos siyang bumagsak sa katre. 10 taon na ang nakakalipas. Hanggang ngayon, hindi ko kayo kayang patawarin. Isinumpa ko ang baryong ito sa kadiliman at lahat kayo ay mamamatay. Mamamatay kayong lahat. Anya bago natumba sa kinahihigaan. Maliwanag ang lahat kay Mang Apo kung ano ang tinutukoy ni Rico. Malamang dahil iyon sa batang napatay niya noon dahil sa panggagamot niya. Marami kasi noon sa mga tiga-baryo na itinuro ang babaeng nakatira sa liblib na kakahuyan at pinaniwalaan nilang nagkakalat ng walang lunas na sakit sa balat sa kanilang sakop. Hindi naman iyon napatunayan ni Mang Apo dahil normal lamang ang batang babae at may ilang kaalaman sa paunang medisina. Subalit makalipas ang 3 araw, sinugod ng mga tiga-baryo ang bahay ng batang babae. Nakita raw kasi ng lalaki sa baryo ang aswang na pumasok sa bahay nito at natagalan pa bago lumabas. Bitbit ng aswang ang buhay na manok at iba pang hayop na hindi gaanong kalakihan. Hindi nagtagal ay nagalit ang mga tao sa babae at sinunog nila ang tirahan nito nang hindi nalalaman ni Mang Apo. At huli na nang malaman ni Mang Apo na patay na ang bata. Dahil sa mga taga-baryo niya, nagiganti ang aswang. Pinatayan ng aswang ang pamilya ni Mang Apo at ganun din ang kanyang mga taga-baryo na isa-isang kinukuhanan ng anak at pinapatay sa kagubatan. Hanggang ngayon, hinahanap ni Mang Apo ang katarungan para sa mga namayapa niyang mahal sa buhay dahil sa kasalanan ng kanyang mga taga-baryo. Lahat ay gagawin niya para mapuksa ang aswang sa lalong madaling panahon sa tulong ng mga pangitain ni Rico. Ngunit bumaliktad ang lahat dahil itinuro ni Rico si Mang Apo bilang isang mapagpanggap na nilalang sa kanilang sakop. Nang magising si Rico, ipinaliwanag niya ang lahat sa kanyang mga kaibigan. Hindi raw siya nagpapahiwatig sa kanila. Wika pa niya, "Nakakulong ako sa isang kuweba kasama ang batang babae. Hindi ko alam kung bakit. Pero basta na lamang ako nakakatulog sa awitin ng batang iyon at magigising sa kasalukuyan, bitbit ang mabigat na mga pangitain. Gusto ko nang umuwi. Umalis na tayo sa bayan na ito. Ayaw ko na rito." Sambit iyon ng batang babae sa kanya sa kuweba bago siya nawalan ng ulirat at magising sa bahay ni Mang Apo. Napailab ng tingin si Mang Apo kay Rico nang marinig ang nakakulong na babae sa kuweba. Hinala na agad ni Rico na may kinalaman si Mang Apo sa mga kaganapan noon at alam nito ang buong istorya. Hindi kasi matukoy ni Rico kung anong bahagi ng lugar makikita ang kuweba na iyon. Dahil balot na balot ng kadiliman ng lugar at tanging ang liwanag lang mula sa labas ng kuweba ang makikita. Matapos ang paghihinala ni Rico, hindi na ito mapakali at unti-unting natatakot kay Mang Apo. Bakas kasi sa mata ng matanda ang kagustuhang maipagiganti ang pagkamatay ng kanyang pamilya. Subalit awa rin ang pumalit sa takot niya sa aswang na sumumpa ng kamatayan sa mga taga-baryo dahil sa namatay nitong anak. Hanggang sumaklaw sa kanyang isipan ng isang bagay na nahagip niya mula sa nakaraan. Ang nasunog na bahay ng batang babae. Nakiusap si Rico kina Baltasar at Tasio na ilimang kanyang sasabihin kay Mang Apo. Gusto niyang punta ng bahay na tinutukoy sa kanyang panaginip 10 taon na ang nakalipas. Nagsimula na siya mag-imbestiga at natuntun niya ang pamilyar na lugar kung saan huminto ang kanilang sasakyan nitong nakaraang araw. Wala na ang bahay subalit pamilyar kay Rico ang paligid. Kaya nilibot niya ito na hindi iniinda ang takot. Makaraan pa ang ilang saglit, nakasalubong niya ang isang lalaki. "Anong ginagawa mo rito? Hindi ba ikaw yung may mga pangitain kahapon?" Wika nito sa kanya at binuhat ang nakasakong kahoy. "Ako
Ako nga po iyon. Wala po. Sinubukan ko lang po ang sasakyan namin. Pero narinig kong may paparating rito kaya naglakad-lakad ako. Sadya niyang paliwanag ngunit nilagpasan na siya ng lakad ng lalaki. Umalis ka na sa lugar na ito. Mapanganib dito. Bilin lang ng lalaki at nagpatuloy sa paglalakad hanggang makalayo na sa kanya. Hindi nakinig si Rico at nagpatuloy sa paglalakad hanggang makakita siya ng nagtataas sa mga damo. Nung una nais niyang bumalik para ipaalam iyon sa kanyang mga kaibigan, pero may kung anong konsensya ang pumipigil sa kanya. Naglakad siya patungo sa damuhan, tapos ay doon natanaw niya ang nakatagong kuweba na natatakpan ng mga tuyong dahon ng saging. Napaliligiran rin ng mga halamang gamot, asin at iba pang pangontra ang paligid. Kaduda-duda ang mga nangyayari dito sa baryo. Tiyak na si Apo ang aswang. Hinala niya na sinundan ng napakaraming katanungan. Pero ilang saglit pa, pagkalakas na sigaw ang namayani sa kakahuyan. Dali-daling tumakbo si Rico para bumalik sa kotse para puntahan ang pinagmulan ng sigaw. Hindi pa siya nakakalapit na tanaw na niya ang nakasalubong niyang lalaki kanina. Wala na itong buhay sa damuhan. Natakot pa siya nang makita ang itim na baboy na lumalayo sa lalaki at biglang naglaho sa mga anino ng puno. Nagmamadaling bumalik si Rico sa bahay ni Mang Apo para ipaalam sa kanya ang lahat ngunit wala ito nang makauwi siya. Naabutan niya lang ang mga kaibigan niya na abala sa pag-aayos ng mga ibinilin sa kanila ng matanda hanggang makarinig muli ng pagsigaw si Rico. Nagkukumawag na tumakbo ang tatlo para lumabas ng bahay at nakita nila sa unang pagkakataon ang tunay na kaanyuan ng aswang. Pinagkakakalmot nito ang babae hanggang malagutan ito ng hininga. Nagtakbuhan ang ilan sa mga tiga-baryo at ang ilan naman ay nagsisisigaw sa takot nang makita ang walang awang pagkain ng aswang sa babae. Ilang saglit pa ay nagmistula na itong isang malaking aso at tumakas. Muli ay huli na nang dating si Mang Apo. Bitbit ang mga halamang gamot na ipinakalat niya sa baryo. Agad naman itong napaluhod nang makita ang katawan ng babae na wala ng buhay. Agad siyang naglakad ng padabog papasok sa kanyang bahay. Lumabas siya na may hawak na itak at ilang mga pangontra sa aswang. Saglit niya lang tinitigan ang mga natatakot na tao at tumungo sa harap ng mga ito bago tumalikod para hanapin sa kagubatan ang mapaminsalang aswang. Nagkuryos ang magkakaibigan kaya dagli silang sumunod sa albularyo sa pagbaybay ng kagubatan. Pero bago sila nagpatuloy, dinala muna ni Rico ang kanyang mga kaibigan sa kuweba kung saan tugma ang kanyang mga pangitain. Ani pa niya sa mga ito na huwag mabahala dahil hawak nila ang alas na magpapatunay kung sino nga ba talaga si Mang Apo. Pinasok nila ang damuhan hanggang makarating sa kuweba. Doon ay nakita nila ang babaeng tinutukoy ni Rico sa panaginip. Ang babaeng inakala ng lahat na patay na ay kasalukuyang nakakulong sa kuweba. Ginang, mahinang sambit ni Rico na agad na pagharap ng babae sa kanila. Tulungan ninyo ako. Ilayo ninyo ako sa lugar na ito. Pakiusap, tulungan niyo po si Apo. Kailangan ng mamatay ni Primo bago niya pa ako mapatay at mabuhay ang kanyang aswang na anak. Nagugulan ng magkakaibigan sa mga paliwanag sa kanila ng babae. Base sa kanila, isang babaylan ng babae at siya ang nagtuturo kay Mang Apo ng mga paunang medisina at panapat sa aswang. Wika pa ng babae. Bago raw masunog ang kanyang bahay, itinakas na raw siya ni Mang Apo at dinala sa kuweba. Itinali at ikinulong para sa kaligtasan niya at ng mga mahal niya. Inamin rin ng babae na nagbabagong anyo siya kapag dadalaw na ang hating gabi. Ginamitan siya ng laway ng aswang para magsaswang bilang isang batang babaylan noon. Pinakakain siya ni Primo ng mga buhay na manok para mabuhay sa gabi. Ganon rin si Mang Apo na kinakailangan pa siyang ikulong para hindi makapanakit ng mga tao sa baryo. Mawawala lang ang bisa ng pagkaaswang ng babaylan kung mapapatay ni Mang Apo si Primo. Subalit kapag nabigo siya, papatay ni Primo ang babaylan at iaalay sa namayapa niyang anak ang puso nito para sa muling pagkabuhay.
Napagtanto na Rico na mali ang ilan sa kanyang mga pangitain. Ilan lang ang tama sa mga panaginip niya. Subalit makabuluhan pa rin ang paksa at mga kaganapan sa kanyang masamang bangungot na magpahanggang ngayon ay wala pang kasagutan. Matapos nilang makausap ang babae, nagmadali silang tatlo na sundan si Apo sa paghanap sa aswang. Hawak-hawak nila ang pinatulis na sinukuang kahoy para gawing sandata laban sa makakaharap nilang nilalang. Mabisa rin ang kwintas na ibinigay sa kanila ni Mang Apo para hindi marinig ang mga tinig sa kawalan. Ganon din ang pagtawag sa kanilang mga pangalan. Nag-umpisa silang maglakbay sa totoong laban. Ang dapat ay isang gimmick at trip nila sa lugar ay naging isang pakikipagsapalaran laban sa aswang na si Primo. Lihim na nakasunod ang magkakaibigan sa galit na albularyo patungo sa nakakatakot na itim na kagubatan. Ilang saglit pa, nakaramdam ng pananakit ng ulo si Rico at sumagi saglit sa isipan niya ang isang kaganapan sa kanyang naging pangitain. Itinuro niya ang isang puno na pamilyar sa kanyang panaginip at doon sigurado siyang namamahay ang aswang. Dahil sa kuryosidad ng tatlo ay tinungo nila ang lugar at natagpuan nila doon ang naglalaki ang mga bato na animo ay isang puntod. Wika pa ni Rico, Diyan ko nakitang nagdarasal ang aswang." Itinuro niya ang isang bato, kasabay ang paglamig ng hangin sa paligid at ang mga nakakatakot na huni ng mga panggabing insekto. "Dapat itong malaman ni Mang Apo." Sisigaw pa sana si Tasyo nang biglang lumitaw sa kanilang kinatatayuan ang mga kamay. Halos mapatalon sila at mapatakbo sa takot. Agad rin na naglaho ang mga iyon nang makalabas silang tatlo sa hanay na nakapaligid ng mga puting bato na nakapalibot sa lugar. Ilang saglit pa, tumilapon si Baltasar nang ihagis siya ng aswang. Hindi lang iyon, maliksi pa niyang inatake si Tasyo at pinagkakakalmot sa galit hanggang mapasigaw ito ng saklolo. Matapang naman na lumapit sa Rico para lumaban sa aswang gamit ang hawak na sinukuang kahoy. Hinampas niya ng hinampas ang aswang hanggang mapalayo ito sa kanyang kaibigan. Natakot na lumapit ang aswang sa hawak na sinukuang kahoy ni Rico, kaya matapang niya ulit itong inatake. Nagsaboy agad ng asin si Baltasar nang makabangon sa damuhan, habang si Tasyo naman ay sumugat at tumataw ng hampas sa aswang hanggang matumba ito sa damuhan na sumisigaw sa natatamong galos. Ilang sandali pa ay nagmamakaawa na ang aswang, pero dumating si Mang Apo at itinaga sa kanya ang itak. Walang awa niyang ibinao ng paikot-ikot ang itak sa dibdib ni Primo hanggang magtangka pa itong lumaban. Hingal namang nag-aagaw hininga ang magkakaibigan sa harap ni Mang Apo. Tanaw nilang tatlo kung paano umiyak ang matanda. Humahagulgol ito habang pinapatay ang aswang. Wala siyang pakialam sa mga pagmamakaawa ni Primo sa kanya. Para sa kanya dapat siyang mamatay. "Mamatay ka! Mamamatay ka!" wika ni Mang Apo habang pinatutuluan ng sagradong tubig at lana ang sugat ng aswang na siyang pagsisigaw nito ng pagkalakas sa kirot. Hindi naawa si Mang Apo kay Primo. Kulang pa ang buhay niya para sa mga pinatay niyang tao sa kanilang tribo. Hindi sapat ang paghingi nito ng tawad, gayong balak nitong buhayin ng aswang na anak niya na siya mismong kumitil sa buhay ng asawa at anak ni Mang Apo. Walang sinayang si Mang Apo kundi ang tagain ng tagay ng aswang kahit wala na itong buhay. Makaraan pa ang ilang saglit, biglang nahihiro si Rico at itinuro ang malaking bato. Anya, nandyan. Diyan inilibing ang batang aswang at napahawak siya sa balikat ni Baltasar. Dahil sa bukas na ikatlong mata ni Rico, natuntun ni Mang Apo ang batang babae sa kahoy na ataol na parang natutulog lang. Inilabas ni Mang Apo ang babaeng aswang at dinala sa tagong kuweba. Kinaumagahan, pinaligiran ni Mang Apo sa labas ng kuweba ang aswang na babae ng mga bulaklak at halamang gamot. Kasama niya ang babaylan na gumagawa ng ritual. Nakatayo naman ang magkakaibigan sa gilid ng kuweba. Nakayuko habang naghihintay sa sikat ng araw. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.